Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakita ng Gundam City na kontrolado ng mafia, na pinamumunuan ni Chief O. Siya ang namamahala sa lahat, at tinutulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Hilso, na nag-aasikaso sa industrial na bahagi ng lungsod. Isang araw, pumunta si Hilso upang makita si Choi Musem, isang tao na tinuturing niyang parang malaking kapatid sa mafia. Binati ni Hilso si Musem, na abala sa paglalaro sa palengke na siya ang namamahala. Pagkatapos, tinipon ni Hilso ang kanyang mga kaibigan dahil isa sa kanila ang ikakasal na, ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na si Kim Gundam na may problema. Ilan sa kanilang mga miyembro ng gang ay nahuli na gumagamit ng droga. Sa kabutihang palad, kilala ni Hilso ang isang leader ng pulisya na si Byung-chun, kaya mabilis nilang maayos ang problema. Ngunit ang nahuling tao ay hindi isa sa kanyang mga tao. Si Lee Chang-sop pala, isang miyembro ng mafia na pinagkakatiwalaan ni O na mag-manage ng pagsusugal at mga nightclub sa lungsod. Dahil sa nangyari, nagtipon sina Hilso, Musem, at Chang-sop sa isang tavern upang pag-usapan ang ginawa ni Chang-sop. Sa pag-uusap, pinaalala ni Hilso kay Chang-sop na lahat sila ay nagkasundo na huwag magkaroon ng anumang kinalaman sa ilegal na droga sa mga lugar na kanilang kinokontrol. Habang nag-uusap sila tungkol dito, dumating si O at nagalit sa kanilang tatlo. Sinabi niya kay Musem, na pinakamatanda, na bantayan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sinabi niya kay Hilso na tumigil sa pagsisi kay Chang-sop at sa halip ay tulungan siyang maghanap ng mga paraan upang maiwasan niyang magkamali muli. Sa isang rooftop ng isang gusali, may isang lalaking nagngangalang Lee Min-so. Siya ang nagtatrabaho bilang pinuno ng isang loan shark at responsable sa paglilinis ng mga maduming gawain ng kanyang boss. Sawa na si Min-so sa pagiging sunod sonyeran kay Bankon. Sa matinding determinasyon, pumunta siya sa pangunahing opisina upang kausapin si Bankon. Humiling siya ng mas magandang trabaho at mas malaking sahod, lalo na't matagumpay niyang nagawa ang mga misyon ni Bankon. Ngunit hindi talaga pinansin ni Bankon ang hiling ni Min-so. Bigla, inatake ni Min-so si Bankon, sinaksak siya sa dibdib. Pagdating ng pulisya sa lugar ng krimen, nagulat sila na makita sina Bankon at ang kanyang mga tauhan na patay na lahat. May isang batang lalaki din doon na pinalabas na siya ang gumawa ng krimen. Ang totoo, pinilit ni Min-so ang batang lalaki na akuin ang krimen dahil sa malaki niyang utang kay Min-so. Walang magawa ang batang lalaki kundi sumunod upang mabayaran ang kanyang utang. Sa Arsa Resort, tinawag ni O si Hilso upang makipag-usap ng pribado. Nagtataka si Hilso kung bakit ibinibigay ni O sa kanya ang kontrol sa isang bahagi ng resort na technically ay nasa ilalim ng autoridad ni Chang-sop. Ipinaliwanag ni O na mas pinagtitiwalaan niya ang disiplina ni Hilso kaysa kay Chang-sop, kaya't napilitan si Hilso na tanggapin ang responsibilidad mula sa kanyang leader ng gang. Ilang araw pagkatapos, sinimulan ni Hilso na ayusin ang mga bagay sa resort at biglang dumating si Min-so. Agad na sinalubong ni Hilso si Min-so, alam niyang si Min-so ay laging nagdadala ng gulo sa iba't ibang lugar. Nandun si Min-so upang pag-usapan ng isang drug deal, nais niyang ang kanyang mga tao ay makapagbenta sa teritoryo ni Hilso. Matatag na sinabi ni Hilso na hindi maaari ang hiling ni Min-so. Naiinis, nilagay ni Min-so ang kanyang sigarilyo sa sopas sa mesa at umalis na galit. Isang araw, nasa kasal ng kanilang tauhan sina Hilso at Musem. Biglang dumating si Chang-sop at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon sa desisyon ni O na ibigay kay Hilso ang kontrol sa resort. Sinubukang kalmehin ni Hilso si Chang-sop, ngunit nauwi sila sa pagtatalo. Sa kabutihang palad, nagalit ang bride-to-be sa nangyayari at naramdaman ni Chang-sop na responsable siya sa gulo, kaya't pinili niyang umalis sa kasal. Kinagabihan, kinausap ni Chang-sop si Musem, umaasang makuha ang suporta nito upang tutulan ang desisyon ni O na ibigay kay Hilso ang resort. Gayunpaman, hindi masyadong nabahala si Musem dito. Kontento siya sa kanyang papel bilang tagapamahala ng lugar ng palengke. Samantala, si Min-so ay nasa isang hotel room kasama ang isang babaeng nagngangalang Onsa na may utang sa kanya. Sinabi niya na ang perang ibinibigay nito ay pambayad lang sa interes ng utang. Ang aktwal na utang nito ay nananatiling hindi pa bayad, kaya kailangan niyang gawin ang anumang iutos ni Min-so upang mabayaran ito. Isang araw, dinala ni Min-so si Onsen upang makilala si O, na abala sa pag-aalaga ng kanyang pinatuyong sili. Nakita ni O si Min-so at tinanong kung bakit pumunta ang gangster sa kanyang lugar. Casually na sinabi ni Min-so na gusto lang niyang bisitahin ang bayan at nag-alok na tulungan si O na ilipat ang pinatuyong sili mula sa bakuran. Tinatanong din niya tungkol sa ideya ng pagpatay sa iba, at casually na sumagot si O na walang kailangan na resort sa pagpatay upang makamit ang kanilang mga layunin. Sinabi niya na ang pagkuha ng tiwala ng mga tao ang tamang paraan. Bago pa man matapos magsalita si O, mabilis na inatake siya ni Min-so, sinisisi si Onsen sa pagpatay upang mabayaran ang kanyang utang. Patungo sa ospital, nagmamadali si Hilso upang makita si O.
ngunit huli na, hindi na kayang mabuhay ni Oh sa kanyang matinding mga sugat. Nalaman ni Hyul-sook na may pumatay kay Oh, pumunta siya sa istasyon ng pulis upang harapin ang taong pumatay sa lider ng kanyang gang. Tinanong niya si Onsen kung bakit niya ito ginawa, ngunit nanatili itong tahimik na ikinainis ni Hyul-sook. Galit na galit siya na handa na siyang manakit, ngunit isang pulis ang pumihil sa kanya. Sa libing ni Oh, lahat ng mga miyembro ng mafia ay nagtipon upang magbigay pugay. Pagkatapos ng seremonya, pinag-usapan nina Chang-sok, Hyul-sook, at Musem ang kanilang plano para sa paghahaganti. Nalaman nilang ang babaeng na aresto ay may malaking utang kay Min-sook, kaya malamang na si Min-sook ang totoong pumatay kay Oh. Nagpasya sina Chang-sok at Musem na makipagtulungan kay Bayon-shen upang taniman si Min-sook ng krimen. Ang plano ay hulihin siya sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Sinimulan ng team ni Bayon-shen na bantayan ang mga kasamahan ni Min-sook at naghintay ng tamang pagkakataon upang arestuhin sila pagkatapos makipagtransaksyon ng ilegal na droga. Samantala, kalmado lang si Min-sook sa kanyang opisina, tila alam ang plano ng pag-aresto. Sa kalsada, hinahabol ng pulisya ang mga target na kasamahan ni Min-sook. Ngunit, nang mahuli, nadismaya ang team ni Bayon-shen dahil ang transaksyon ay isang panloloko. Walang aktwal na droga sa bag ng kasamahan ni Min-sook. Sa halip, ito ay naglalaman lamang ng tsaa at kape. Sa headquarters, nalaman ni Chang-sok at Musem na nabiguang pulisya na hulihin si Min-sook. Sa sobrang galit, nagpasya silang personal na harapin at patayin si Min-sook. Inimbitahan ni Chang-sok si Musem na sumama sa kanya upang maghayganti sa pagkamatay ni Oh. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, binaligtad ni Musem at ng kanyang mga tauhan ang grupo ni Chang-sok at inatake sila sa halip. Sa ibang lugar, nagpapahinga si Hyul-sook sa isang tavern nang makatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Chang-sok. Malapit nang mamatay si Chang-sok at ipinahayag ang pagsisisi sa palaging hindi paggalang kay Hyul-sook. Bago pa man matapos magsalita si Chang-sok, pinaslang siya ni Musem. Naiwang naguguluhan si Hyul-sook sa biglang pagbabago ng mga pangyayari kay Chang-sok. Pagkatapos, inatake si Hyul-sook ng isa sa mga kakampi ni Musem gamit ang kutsilyo, tinangka siyang patayin. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Hyul-sook sa atake ng kutsilyo, ngunit siya ay nasugatan. Ang tunog ng sirena ng pulisya ay nagdulot ng pagtakas ng kakampi ni Musem sa tavern. 3 buwan pagkatapos, sa labas ng istasyon ng pulisya, makikitang binisita ni Min-sook at ng kanyang mga tauhan ang ilang individual na dating napagbintangan sa mga pagpatay na ginawa ni Min-sook. Dumating si Bayon-shen at pinuri si Min-sook sa matagumpay na pag-aalis ng mga miyembro ng Gundam Mafia. Tinanong niya si Min-sook kung paano niya napaniwala si Musem na ipagkanulo ang kanyang sariling gang. Casually na sumagot si Min-sook na nagtanong lang siya tungkol sa desisyon ni Oh na ibigay ang resort kay Hyul-sook. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ataking naranasan niya, umalis si Hyul-sook sa bayan at bumalik lamang sa Gundam matapos niyang gumaling sa kanyang mga sugat. Sa kasalukuyan, hindi natatakot si Hyul-sook na pabagsakin ang sinumang nakasakit sa kanyang mga kasamahan sa gang. Bago maghayganti, binisita ni Hyul-sook ang mga libingan nina Oh at Chang-sok. Sa kalaunan, sa Art Museum, kinausap ni Hyul-sook si Min-sook at ipinahayag ang kanyang plano na pabagsakin si Min-sook. Ngunit dumating si Bayon-shen at narinig ang intensyon ni Hyul-sook, lalo na't nilinis na si Min-sook sa anumang kaso. Hindi na mahalaga kay Hyul-sook yon dahil desidido siyang gawin ang sa tingin niyang kailangan gawin. Hindi na siya magtitiwala sa pulisya dahil sa tingin niya ay hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito sa pagpapabeya kay Min-sook na malayang gumala sa lungsod. Sa ibang pagkakataon, nakipagkita si Hyul-sook kay Chairman Shin, isa sa mga pangunahing shareholder ng resort sa Gundam City. Humingi ng tulong si Hyul-sook kay Shin upang mapuksa si Min-sook. Alam niyang may galit si Shin kay Min-sook dahil sa pagtataksil at pagpatay sa boss ni Shin. Sa kasamaang palad, nag-aalangan si Shin na kunin ang panganib dahil sa kasalukuyang makapangyarihan si Min-sook na may malalaking negosyo sa Gundam City. Upang mapilit si Shin, inialok ni Hyul-sook ang kanyang mga shares bilang kabayaran kung tutulungan siya ni Shin. Sa ganitong insentibo, pumayag si Shin sa proposisyon ni Hyul-sook. Pagkatapos makipagkita kay Shin, kinausap din ni Hyul-sook si Musem, hinarap siya kung bakit niya ipinagkanulo ang kanilang katapatan bilang kapwa-miyembro ng mafia. Ipinaliwanag ni Musem na pakiramdam niya ay hindi siya nabigyan ng tamang gantimpala ni Oh. Binigyan lang siya ng maliit na lugar na kontrolin habang si Hyul-sook ay nakatanggap ng malaking resort. Sinubukang linawin ni Hyul-sook na hindi niya kailanman itinuring na sarili niya ang resort at hiningi ang paghingi ng tawad ni Musem. Biglang, si Jingmo, na naroroon, ay sinaksak ng fatal si Musem. Kasabay nito, dumating si Bayon-shen at ang kanyang team upang arestuhin si Min-sook sa mga kaso ng trafficking ng droga at pagmanipula sa iba upang gumawa ng pagpatay. Dinala siya sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. Sa ibang sulok ng eksena, mukhang inutusan ni Shin ang kanyang mga tauhan na patayin si Min-sook at si Hyul-sook ng sabay.
Ang kanyang ambisyon ay magkaroon ng kumpletong kontrol sa resort. Hindi niya alam, isang grupo ng mga kasamahan ni Hyun-sook ang sumusunod sa kanila at pinabagsak sina Shin at ang kanyang mga tauhan. Sa kalaunan, ang kotse ng pulisya na nagdadala kay Min-sook ay hinarang ni Hyun-sook at ng kanyang grupo. Lumabas si Byung-chun at binalaan si Hyun-sook na ang kanyang mga aksyon ay maaaring magdulot ng problema sa batas. Nagpasya si Byung-chun na protektahan si Hyun-sook sa pamamagitan ng pagtiyak na si Min-sook ay dadalhin sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, biglang inatake ni Min-sook ang lahat ng mga opisyal sa loob ng kotse. Ang atake ay nagdulot ng pagkaka-overturn ng kotse. Nasugatan mula sa pagbangga, gumapang si Min-sook palabas ng wreckage at inihanda ang sarili upang harapin si Hyun-sook. Sa galit, biglang inatake ni Min-sook ang lahat ng mga tauhan ni Hyun-sook, isa-isa silang pinabagsak. Samantala, tila pinapanood lamang ni Hyun-sook ang kaguluhan. Sa kalaunan, pumasok si Hyun-sook at hinarap si Min-sook, tinalo siya sa kabila ng kaguluhan na kanyang ginawa. Malapit nang mamatay si Min-sook, inamin niyang pareho silang walang awang mamamatay tao ni Hyun-sook. Walang pakialam si Hyun-sook sa pag-amin, mabilis niyang tinapos ang buhay ni Min-sook. Si Byung-chun, na nakaligtas sa naunang insidente, ay tinanong si Hyun-sook kung nakaramdam ba siya ng pagsisisi sa pagpatay ng napakaraming tao. Sumagot si Hyun-sook na pakiramdam niya matagal na siyang patay, lalo na pagkatapos mawala ang kanyang mga kapwa-miyembro ng mafia. Sa huling eksena ng pelikula, pumunta si Hyun-sook sa Arsa Resort mag-isa, umupo siya sa balkonahe, tinatanaw ang pagsikat ng araw at pinahahalagahan ang kagandahan ng paligid. Dito na rin nagtatapos ang movie na Tomb of the River. Maraming salamat sa panonood.